May isang specific blueprint na sinusundan ng karamihan sa NBA teams ngayon. Mag-tanking, kumuha ng franchise player sa draft, paligiran ito ng young talent at panatilihin ng flexibility para sa future. Ngunit ibang-iba ang tinahak na daan ng New York Knicks. Imbis na umasa sa isang generational lottery pick, nag-focus sila kay Jalen Brunson, isang 6'2" guard na na-draft sa second round. Nag-invest din sila ng big draft capital para sa mga non-superstar wings, nagbayad ng malaki para sa defensive role players at nagsakripisyo ng mga young players, fan favorites at future assets para lang makabuo ng contender team. Habang ang ibang teams ay nakapokus sa future, pinili ng Knicks ang aggressive win-now approach. Mas lalong naging malinaw ang contrast nito kapag ikinumpara sa San Antonio Spurs, isang franchise na naka-build around kay Victor Wembanyama, ang ultimate reward ng isang successful rebuild. Bago pa naging key pieces sina Bronson, OG Anunoby, Mikal Bridges at Karl Anthony Towns, ang foundation ay nagsimula kina Julius Randle at Tom Thibodeau. Nang pumirma si Randle sa New York noong 2019, hindi ito isang franchise-altering move. Matapos ma-miss ang mga superstar free agents, tinuring siya ng Knicks bilang isang talented pero imperfect player, hindi bilang savior. Pero kahit na ganoon, naging crucial pa rin siya sa pag-transform ng franchise mula sa pagiging laughing stock papunta sa pagiging relevant. Habang ang pagdating ni Thibodeau noong 2020 ay nagdala ng structure, discipline at defensive identity. Si Randle ang naging centerpiece ng offense at nakakuha siya ng All-NBA honors noong 2020-21 season habang nanalo ang Knicks ng 41 games sa shortened year. Sa unang pagkakataon sa loob lamang ng maraming taon, nagkaroon ng pag-asa sa Madison Square Garden. Pero ang team na ito ay hindi pa isang true championship contender. Lumabas ang kanilang offensive limitation at poor spacing sa playoffs kung saan napilit sila ng Hawks na ilagay si Randle sa mahihirap na sitwasyon. Ang tunay na turning point ng Knicks rebuild ay nangyari noong summer ng 2022 nang pinapirma nila si Jalen Brunson sa 4-year, $104 million contract. Maraming kritisismo ang lumabas. Para sa karamihan, si Brunson ay solid player lang at para sa iba, overpay ito para sa isang guard na halos buong karir ay backup lang ni Luka Doncic sa Dallas. Tulad ng maraming players na nasa tabi ni Luka, ang success ni Brunson ay madalas inuugnay sa superstar na pinapadali ang opportunities para sa iba. Pero ibang nakita ng Knicks, naniniwala sila na si Brunson ay isang lead guard na napakulang sa secondary role. Lalo itong napatunayan noong 2022 playoffs nang ma-miss ni Doncic ang simula ng series laban sa Utah Jazz dahil sa injury. Dito ay si Brunson ang umako sa spotlight at nag-perform na parang franchise player na nagpakita ng balance, footwork, touch at shot creation na kalaunan ay naging defining parts ng kanyang game. At mula nang dumating siya sa New York, nagbago ang franchise. Nagkaroon ng point guard ang Knicks na kaya mag-organize ng offense, gumawa ng efficient opportunities para sa sarili at teammates at mag-handle ng pressure sa playoff basketball. Nakatulong din ang presence niya para gumanang laro ni Julius Randle habang binigyan ng team ng reliable scorer kapag humihigpit na ang depensa sa playoffs. Habang nade-develop si Brunson bilang isang All-NBA caliber player, ang dating tila overpay ay naging isa sa best contract sa buong liga. Sa parehong summer na iyon, muling pinapirma ng Knicks si Mitchell Robinson at dinagdag si Isaiah Hartenstein. Hindi ito ganong napansin pero magkasama nilang itinayo ang physical identity ng team. Si Robinson ay nagdala ng elite rim protection, offensive rebounding at vertical spacing habang si Hartenstein ay naging isa sa best value signings ng rebuild. Nagbigay ng defense, passing, toughness, basketball IQ at defendable floater. Kahit umalis na si Hartenstein papuntang Oklahoma City, nanatili pa rin ang pundasyon na kanilang binuo na mahalagang bahagi ng identity ng New York. Noong February 2023, gumawa ang Knicks ng isang move na nagkaroon ng malaking epekto kaysa sa inaasahan. Habang sinusubukan nilang i-improve ang roster nang hindi basta-basta pinamimigay ang kanilang assets, itinrade ng New York si Cam Reddish kasama ang salary filler at isang protected first round pick papuntang Portland kapalit ni Josh Hart. Sa unang tingin, mukhang maliit lang na deadline deal ito. Pero agad naging malaking bahagi si Josh Hart sa identity ng Knicks. Dala ang kanyang relentless energy, toughness at versatility. Isa siya sa pinakamahusay na rebounding guard sa liga.
Kayang manguna sa transition, mag-defend ng multiple possession, kumuha ng rebounds at gumawa ng winning plays na hindi palaging kita sa box score. Hindi siya traditional star, ngunit isa siyang klase ng player na mahalaga sa kahit anong contender team sa mga crucial moments. May dagdag na value din ang move na ito sa labas ng basketball dahil si Hart ay may matibay na koneksyon kay Jalen Bronson mula sa kanilang championship winning days sa Villanova. Dahil doon, natural ang chemistry at tiwala nila sa isa't isa, bagay na mas nagiging mahalaga sa high-pressure playoff situations. Mas lumalim pang Villanova connection noong summer ng 2023 nang pinapirma ng Knicks si Donte DiVincenzo sa 4-year $50 million contract. Kasama sina Bronson at Hart, isa pang former Villanova standout si DiVincenzo na naging bahagi ng lumalaking core ng New York. Pero hindi lang ito tungkol sa friendship. Dala ni Donte ang shooting, defensive versatility, off-ball movement at quick decision making. Ang kakayahan niyang mag-space ng floor at parusahan ng depensa na sobrang nakapokus kay Bronson ay nagdagdag ng panibagong dimension sa offense. Kalaunan, napatunayan ni DiVincenzo na isa siya sa pinaka-valuable role players ng team. Kasabay nito, naging valuable din ang kanyang contract bilang asset. Ang productive play at team-friendly deal ni DiVincenzo ang nakatulong para maging possible ang trade. 6 na buwan ang lumipas noong December 2023, ginawa ng Knicks ang una nilang major move, ang OG Anunoby trade. Ipinadala nila sina RJ Barrett at Emmanuel Quickley papuntang Toronto kapalit ni na OG, Precious Achiuwa at Malachi Flynn. Isa itong mabigat na desisyon lalo na't si Barrett ay dating number 3 pick at matagal naging bahagi ng rebuilding era ng Knicks. Sina Barrett at Quickley ay solid players pero si OG ang sumagot sa mas malaking problema. Dala niya ang elite wing defense, size, corner shooting, cutting at kakayahang bantayan ng best perimeter scorer ng kalaban nang hindi kailangan ng maraming offensive touches. Sa playoff basketball, sobrang valuable ng ganitong klaseng player. At ang mas mahalaga, perfect ang fit niya kay Jalen Bronson. Dahil naibibigay niya sa Knicks ang consistent answer sa tanong kung sino ang dedepensa sa elite wing sa Eastern Conference. Ngunit naging usapin din ang malaking kontrata ni OG na lampas $200 million na parang mataas kumpara sa kanyang offensive output noong panahon na iyon. Pero ang value niya hindi lang sa scoring. Siya ay klase ng player na valuable sa depensa at playable sa kahit anong lineup at nagiging potential secondary option kapag nahihirapan si Towns sa depensa. Noong July 2024, pumirma si Jalen Bronson ng 4-year $156 million extension sa Knicks. Isang desisyon na naging malaking dahilan kung bakit nabuo ang kanilang current roster. Kahit na malaki pa rin ang perang ito, nagsakripisyo si Bronson ng humigit kumulang $100 million sa kanyang kontrata. At sa puntong iyon, papasok na ang New York sa pinaka-expensive phase ng kanilang build. Kailangang bayaran si OG Anunoby, ang pagdating ni Mikal Bridges at darating din si Karl Anthony Towns. Kaya't kailangan nilang isiksik sa salary structure ng new CBA ang key rotation players tulad ni Josh Hart, Mitchell Robinson at Deuce McBride. Mas mahigpit ang roster building sa second apron kung saan mas limitado ang flexibility ng mga expensive team. Kaya't ang mababang extension ni Bronson ang nagbigay ng breathing room. Ipinapakita nito na ang franchise player ay fully committed sa project kahit nakapalit nito ay mas mababang kita para sa kanya. Ang ganitong klaseng move ay may malaking epekto para sa buong team structure. Dahil kapag ang best player ang nagsasakripisyo ay mas nagiging madali para sa iba na tanggapin ang kanilang mga role at salary. Nagdadagdag din ito ng urgency para sa front office dahil alam nilang hindi nila pwedeng sayangin ang prime years ng kanilang star. Ang pundasyong ito ang direktang nag-influence sa kanilang next major move, ang Mikal Bridges trade. Noong 2023, pinadala ng Knicks ang isang malaking package ng draft picks kabilang ang 5 first rounders papuntang Brooklyn kapalit ni Bridges. At agad itong naging usapin sa buong liga. Karaniwan, ang ganitong klaseng draft capital ay para sa true franchise-altering superstars, hindi para sa high-level role players o elite two-way wings. Ngayon pa man, si Bridges ay fit sa isang specific vision. Hindi siya inaasahang maging primary offensive engine kundi perfect complementary piece sa tabi ni Bronson, OG at ng buong core. Ang kanyang defense, durability at kakayahang umiscore within structure ay naging valuable sa playoff setting.
Ang Karl Anthony Towns trade noong September 2024 ay nagmarka ng big shift sa offensive ceiling ng Knicks. Ipinadala ng New York sina Julius Randle, Donte DiVincenzo at isang protected first round pick sa isang 3-team deal kapalit ni Towns. Emosyonal at mabigat ang move na ito. Si Randle ang player na tumulong ibalik ang Knicks sa relevance, habang si DiVincenzo ay naging key part ng Nova Knicks identity kasama ni Bronson at Hart. Ang pagkawala nilang dalawa ay parang pagkawala ng bahagi ng core foundation ng team. Sa basketball standpoint, malinaw ang logic. Kailangan ng Knicks ng mas maraming spacing, offensive versatility at mas magandang frontcourt fit sa tabi ni Bronson. Ang laro ni Randle ay madalas nag-overlap kay Bronson dahil pareho nilang kailangan ng bola at mas effective kapag may space. Si Town ang nagbago dito bilang elite shooting big na kayang buksan ang floor. Kahit may concerns sa kanyang defense, playoff consistency at malaking contract, nakita ng Knicks si Town bilang high-level offensive solution. Ang move na ito ang nag-elevate sa Knicks mula sa isang strong playoff team papunta sa isang grupo na may legitimate championship level offensive potential. Ang uling major move ng Knicks ay dumating noong summer ng 2025 at maaaring ito ang naging pinaka-importante sa lahat. Nagdesisyon ng New York na mag-move on mula kay Tom Thibodeau at i-hire si Mike Brown bilang head coach. Sa surface level, naging kontrobersyal ang desisyon na ito. Para sa maraming fans, ang pagsibak sa coach na tumulong magdala sa franchise mula sa irrelevance papunta sa isang legitimate Eastern Conference Finals team ay parang kawalan ng utang na loob. Pero internally, ibang direksyon na ang iniisip ng Knicks. Si Thibodeau ang nag-build ng identity, toughness, defense at structure. Ngunit habang nag-evolve ang roster into a more expensive at mas talented na grupo na binubuo ni Bronson, Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges, Josh Hart at Mitchell Robinson, kailangan na ng system na mas flexible. Ang version na ito ng Knicks ay hindi na pwedeng umasa lang sa defense at effort. Kailangan na nila ng offensive adaptability, mas malalim na lineup variation at system na kayang i-maximize ang multiple high-level scorers. Si Mike Brown na may championship experience sa Golden State ang nagdala ng ganitong klaseng offensive structure at versatility. Ang resulta, isang team na binuo sa sarili nilang paraan. Isang maliit pero elite guard sa katauhan ni Bronson. Isang floor spacing big na si Towns. Dalawang defensive wings na sina OG at Bridges, high energy role players tulad ni Hart at Robinson, at isang roster na ginawa para makipagdigmaan possession by possession sa modern NBA landscape na nagdala ng kampyonato para sa New York Knicks na hindi nila natikman sa loob ng 53 years. Kung may komento o reaksyon, ilagay mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.